Hello milkshakes! For today's video, samahan ninyo akong mag-decorate ng Chinese theme birthday cake. Ayan, una kong ginawa is binalot ko muna yung cake with fondant. Paneling method nga pala ang ginawa ko dyan, mga milkshakes. And then, kinover ko lang yung board ng parchment paper dahil mag-airbrush tayo mamaya ng color red. Mas matipid kasi kung i-airbrush natin kaysa kukulayan natin yung buong fondant. Kung wala kayong airbrush, pwede naman kayo mga ka-milkshakes gumamit ng ordinary spray. Ayan, ang ginamit ko nga pala dito ay Super Red ng Chef Master. Ayan, nag-start na akong kulayan or i-airbrush ang fondant cake. Tips nga pala kapag kayo ay gagamit ng airbrush, huwag niyong ilalapit sa cake dahil hindi magiging maganda ang kalalabasan ng pagkulay ninyo. Dito sa fondant, kailangan talaga yung pasensya mo abot hanggang langit dahil kung hindi magiging maayos dahil mahirap i-handle ang fondant. Disclaimer lang mga milkshakes ha, hindi naman ako magaling sa pagpo-fondant. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung mga sa tingin ko na naging effect sa akin. Siyempre iba-iba pa rin tayo ng style sa paggawa ng cake. Dahil na-achieve ko na yung gusto kong kulay, isa-isa ko nang nilalagay yung edible topper or edible decorations na ginawa ko. Fondant yan, and then kinulayan ko lang siya or in-airbrush ko lang siya ng luster dust, edible luster dust na dinisolve ko sa vodka. Ayan, kung wala kayong vodka, pwede kayong gumamit ng gin. Ayan, basta kailangan may alcohol base siya, ganon. Para ma-dissolve ng maayos yung luster dust. And then after that, ayan, isa ko nang nilalagay yung non-edible topper na binili ko sa online. Ayan, lalagay ko sa comment section kung saan ko sila nabili just in case na maisipan nyo din or magkaroon din kayo ng mga buyers or customers na gustong magpagawa ng Chinese theme birthday cake. Hindi ko na nalagyan ng edible fondant decorations yung hanggang likod kasi kinapos na ako sa time. Kinabukasan na kasi yung birthday and nung gabi ko lang to inaumpisahan gawin. Sa edible decoration, gumamit nga pala ako ng round na cutter and then square na cutter. Wala akong molder na ginamit, cutter lang ang ginamit ko dyan sa mga edible na decorations na nilagay ko sa mismong cake. Ito mga topper na binili ko, ni-research ko talaga kasi baka imbis na happy birthday, Happy New Year yung mailagay ko. Baka imbis na matuwa yung may birthday, mainis lang pag nakita yung cake niya. Diba hindi naman kasi tayo Chinese, so kailangan research din mga ka-milkshakes. At ayan, ito na yung part na nag-struggle talaga ako kasi lagi siyang bumabaliko. Ayun, hindi ko maintindihan kung bakit bumabalik ko. Ayaw niyang sumunod sa akin. Sa pagkikake, hindi talaga nawawala yung parang merong pasaway na topper na hindi mo mailagay na maayos. At iyan, nilagay ko na ang pinaka-star ng cake, ang lolo na may hawak-hawak na hindi ko alam kung ano yan. Nung nailagay ko na ang star ng cake, napaisip ako, sabi ko parang may kulang. At ayun na nga, nakalimutan kong ilagay ang double happiness cake topper. O diba, sabi ko sa inyo, nag-research ako. Dapat ganun mga ka-milkshakes. Nag-research tayo bago tayo tumanggap ng order para naman maibigay natin yung gusto ng ating mga customers. O diba, hindi man tayo maging sobrang magaling sa paggawa ng cake, at least na-achieve natin na kahit papaano. At iyon lang mga ka-milkshakes. Thank you for watching! Bye-bye!